Amen! Hallelujah! Pabilin ta sa pagtindog kung naamoy mga Biblia atong abrihan din makita sa libro sa Exodus. Pastor, sige lang ang Exodus. Naaman ko din ang ako ang devotional karon sa Exodus. Exodus chapter 33, verse 15 and 16. The Bible says, Then Moses said to him, If your presence doth not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other peoples on the face of the earth? God bless the reading of His Word. Now we are still in our series in His presence, and this is our theme for today: the benefits of God's presence. Everybody say benefits. Okay. Kisa tong natong last Sunday, taas ang kamot. Alright, salamat sa Ginoo. Last Sunday, we speaks about come into His presence. Dool sa presensya sa Dios. Karon ato na pong isgutan, unsa ang mga benepisyo kung muduol ka sa presensya sa Ginoo. Amen. This is a very nice message today, mga kaigsunan. Now, in this verse, si Moses naghangyo sa Ginoo nga, Lord, kung pwede, ayaw mi palakwa kung di man lang ka muuban alang kanamo. Kaya ang verse 16 ingon pa ni Moses, Ginoo, unsaon pagkahibalo sa mga tao nga naa ka kanamo kung dili ka muuban? Unsa may kalahian sa amoa o sa ilaha kung di ka muuban sa amoang journey. Ibig sabihin, mga kaigsunan, si Moses gusto niyang ipasayod alang usab kanato nga lahi gyud ang kinabuhi nga naa ang presensya sa Ginoo. Lahi gyud ang pamilya nga naga-operate ang presence ni Lord. Lahi ang imong kinabuhi nga imong ginatugutan nga mag-operate ang presence ni Lord sa imuhang kinabuhi. Naay kalahian. That's why ingon si Moses, how could we distinguish to the other people nga kami imong mga tao kung di man lang minimo ubanan Ginoo. Mo nang gihangyo ni Moses nga, Lord, ubani mi sa imuhang presensya. Now take note. Could you experience kini mga butanga nga lahi gyud pastor kung naa ang presence ni Lord? Kasi naka-experience na. Amen, amen. No? Naamang kay mga problema, naamang kay mga kawaladon, naamang kay mga trials, no? Naamang kay mga away. Pero dali lang masulbad kung naa ang presensya sa Ginoo. Naamang ka tayo mga kawaladon, no? Naamang ka tayo mga kabalaka, pero lahi gyapon ang tao nga nagapanglihok ang presensya sa Ginoo. Munang si Moses sa ilang pagpanaw, gihangyo niya ang Ginoo nga, Lord, kung di man lang ka muuban sa amoa, ayaw na lang mi palakwa. This is the prayer of Moses kasi kung imo lang basahon ang upper o ang lower verse ana, mingon ang Ginoo, sige Moses, palakwon ta mo pero naang anghel pa banon. Paunahon ako sa inyo ang akong mga anghel, no? Okay raman siguro ang mga anghel po, tama ba? Nindot man pud ang naay anghel. Pero si Moses, ingon si Moses, ayaw di mi ang anghel, Lord. Gusto gyud namo ikaw og ang imong presensya mao gyoy makiguban alang kanamo. And I hope that this is also our prayer in our life. No? Nga di ta mohimo og lakang, di ta maghimo og desisyon hangtod nga dili nato makauban ang presensya sa Ginoo. Now, the story of the book of Exodus is the story of the journey of the Israelites people from Egypt to the promised land. Kining Exodus, this is the starting story. This is the starting story of their journey from Egypt to the promised land. Kining Exodus mao ni ang sinugdanan nga sugilanon sa ilahang, di ba, ingon ang Ginoo, kuhaon tamo gikan sa pagkaulipon, dalon tamo sa yuta nga akong gisaad alang kaninyo. Gusto nimo na masayron nga story na ala nagsugod sa Exodus. And start from their journey, Moses realized the importance of God, of His presence in their journey. Sa kini nga sugilanon, imong makita nga na-realize ni Moses kung unsa ka-importante ang presensya sa Dios sa ilahang mga panaw, sa ilahang journey, sa ilahang kinabuhi. Ako pangutana sa imo karon.
Could you realize also kung unsa ka importante ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi? Imo ba pong gibalyo kung unsa ka importante ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi? Moses realized the presence of God. That's why maingon si Moses, di mi manglakaw kung dili mo uban ang imong presensya sa amo Ginoo. Kasi na-realize ni Moses kung unsa ka importante ang presensya sa Ginoo sa ilahang panaw, sa ilahang journey. And take note, kabisan kita karon sa ato ang kinabuhi, we have different journey in our life. Natay nagkalailahi nga journey sa ato ang kinabuhi. And I want you to recognize that in our journey in every life, no, wala ta kay baloon sa atong ugma, wala ta kay baloon sang dangatan nato unya taud-taud or ugma unsay dangatan sunod tuig. Our journey is uncertain. But I want you to know, we need to realize the importance of the presence of God in our journey. Kasi lahi ra gyud kaayo ang atong panaw kung naa ang presensya sa Ginoo. That's why Moses said to God, Lord, di mi mulakaw kung dili kauban ang imong presensya. Moses realized the importance of the presence of God in their journey. That's why if you look, mga kaigsunan, the Bible says in the book of Psalms 97 verse 5, this is what David said, mga kaigsunan, in the book of Psalms 97 verse 5, ingon pa ni David, natunaw nga daw kandila ang kabukiran diha sa presensya sa Ginoo. Moses described how powerful is the presence of God when the presence of God is present in the mountain. Ang matod pa ni Moses, Ginoo, ang bukid, murag kandila ang natunaw tungod sa imuhang presensya. That is the presence of God. Siguro karon na kay mga dagko nga mga problema. Mga bukid ka mga problema, mga bukid ka mga balatian. But I want you to know that as Moses described, kanang imong mga dagko nga mga problema, sa diyang imo nang iduol sa Ginoo, matunaw na nga mga problema. Ito palakpakan si Jesus. This is what Moses, what is this? David recognized the presence of God. How powerful is the presence of God? Abisan ang mga bukid natunaw tungod sa presensya sa Ginoo. Every time we have problem, every time we have sickness, we are in trouble, just bring it in the presence of God, and there is a power, a miracle that is working, special miracle in the presence of the Lord. Na ay espesyal nga gahom, na ay espesyal nga kalihukan ang presensya sa Ginoo. That's why I encourage you, ayaw i-take for granted ang presensya sa Ginoo. As we come to this church, no, samtang may ato ta din niya, we are inviting the presence of God. Every time you make your devotion, you are inviting the presence of God. Every time you come to your cell group, you are inviting the presence of God. You are giving time to seek the presence of God because the presence of God is so powerful in every life. That's why Moses, ingon si Moses, di mi manglakaw, Lord, kung di ka na mo kauban. Moses realized the importance of the presence of God because at that time, there are more than 600,000 people nga kauban ni Moses sa ilahang journey. Dili basta-basta nga panaw. Kung sa problema lang atong ibutang, ang problema ni Moses, mura siyang nagkuwag bato, gipukpok sa iyang ulo, kung daluni mo ng 600 ka mga tao. Tama ba? Problema makita sa atong pamilya, pila na nakabuok. Diba? Kana pang 600, lahi-lahig mga batasan, lahi-lahig mga kinaiyahan, na iluuran, na pinasuko, na tapulan, na kugihan, no? Na ako-akoon, no? Na ulawon. No? Pero Moses realized, Lord, kung kaning mga tawhana ako ikauban, kung di ko ni mo ubanan, Lord, mga matay ra ni sila, Lord. May pagpuyo mi dinhi. Pero kung imo ming ubanan, mulakaw mi Ginoo. See, Moses realized the importance of the presence of God. I tell you today, if you have problem today, if you have needs today, realize the importance of the presence of God in your life. Una-hunaa kung unsa ka importante ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. As what Peter said in the book of John, chapter 6, verse 68 and 69, Peter said, Simon Peter replied, Lord, to whom we go? To whom we go? You have the words that keeps eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God. See, Peter value the presence of Jesus. Mingon si Pedro, Lord, asa may pipadulong? Kung wala ka,
diha kanimo Ginoo naa ang tanan, naa ang kinabuhi. See, Peter realized the importance of the presence of Jesus sa iyahang kinabuhi. As Peter experienced the storm in their life, sa diyang naa presensya sa Dios, gipahunong sa Ginoo ang bagyo. As Peter encountered shortage sa mga pagkaon, the Lord provided all their needs. No? Katong 5 ka tinapay ug 2 ka isda, 5,000 ang gipakaon. Pero sa diyang naang presensya sa Ginoo, the Lord provided everything. Si Lazaro namatay. Nakita sa mga disciple nga si Lazaro namatay. Ingon pa si Marta, Ginoo, kung naalang ang imong presensya, buhi pa ni si Lazaro. Pero when the time that God, His presence is present in the time that Lazaro is dead, nabuhi si Lazaro. Nga naman, na ang presensya sa Ginoo. Mula ingon si Peter, Lord, asa mo adto? Because Peter realized that the presence of God answer everything sa iyahang kinabuhi. Ang presensya sa Dios mo itubag sa iyahang kinabuhi. Tungod kay ang mga imposible nga mga butang, nahimong posible. Unang lahi ba ang kalihukan sa Ginoo? Kung ikumpara sa kalibutan, ingon ang Biblia, ang kalibutan dili makasabot sa pamaagi sa Ginoo. Nga naman, it is because the presence of God is so special that works in our life. And the Lord answered the prayer of Moses. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Moses. Maingon si Moses, Lord, kung di man lang ka mauban sa mo ayaw na lang may palakwa, Lord. Ang nakanindot kay si Moses, gipaminawan sa Ginoo. Abi nimo kung naata sa presence ni Lord, dali tang paminawan sa Ginoo. Amen? Ito palakpakan si Jesus. Ingnan mo katapad sa presensya ni Lord, dali kang madunggan. That's why in Exodus chapter 33 verse 17, the Bible says, the Lord replied to Moses, I will indeed do what you have asked, for I look favorably on you, and I knew you by name. Ingon pang Dios, Moses, I will indeed do what you have asked. Akong himuon, Moses, ang imong gipangayo alang kanato. Sa ato pa, gigrant sa Ginoo nga ubanan sila. Kaya ang gipangayo ni Moses, ubanan, kaya ang gusto sa Ginoo, una-una, anghel ang ngayang ipauban. Niya kay di man gusto si Moses o anghel. Gusto magiging niya ang presence ni Lord. That's why in verse 17, ingon ng Diyos, Moses, your request is granted. Granted na. Hallelujah. Unang lindot yun natas presensya sa Diyos, mga kaisuna, no? Dalitang i-grant ni Lord. In Exodus chapter 40, verse 36 and 37, this is now what happened when the presence of God is there. Maunaning naitabo, mga kaigsunan, sa diyang naana ang presensya sa Diyos na nakiguban sa mga Israelites people. The Bible says, kung mupaibabaw gani ang panganod sa tulda ug musibog, manglakaw usab ang mga Israelinhon. Verse 37. Apan kung dili gani musibog ang panganod, dili usab sila mupadayon sa ilang mga lakaw, hangtod nga mupaibabaw na usab kini ug musibog. Mao na ni karon ang nakagwapo. Ingon lang verse 38. Kay ang panganod nagasimbolo sa presensya sa Ginoo, ibabaw sa tulda kung adlaw. Unsa ang panganod? Nagasimbolo sa presensya sa Ginoo. The request of Moses is granted. In the seams of the clouds which represent the presence of the Lord. Gigrant sa Ginoo. Pinaagi sa panganod, ang presensya sa Ginoo nagarepresentar sa iyang panganod. That's why ingon ang verse 36, kung mupaibabaw na ang panganod, unya musibog, ang mga Israelites ang mga Israelites people o si Moses, unsa ilang himuon? Musibog pud sila. No. Pero kung dili pud musibog ang panganod, di pud sila musibog. Kano man, ang panganod nag-represent sa presence ni Lord. Take note, nga ang verse 38 mo ni kagwapo, ingon dito, kay ang panganod nagasimbolo sa presensya sa Ginoo, ibabaw sa tulda, kung adlaw. Take note ha, ingon dito, kung adlaw. Everybody say, kung adlaw. Kung adlaw daw, nakapaibabaw sa tulda
ang presensya sa Dios nga panganod. Could you imagine mga kaigsunan nga sa ilang pagpanaw na ay panganod? Kung naay panganod, naiinit, wala. Wala. Mauni ang katingalahan sa presensya sa Ginoo. Nga sa ilang journey, for 40 years sa ilang pagpanaw, nakaingon ko, nga walay init ang ilang panaw. Nga naman, naa ang presensya sa Ginoo. Klaro kayo ang verse 13 mo nito, nga ang panganod, ang presensya sa Dios, nakasimbolo sa panganod, nakapaibabaw sa tulda, kung adlaw. Why init? Siguro kung may mga high blood dito, walay heat stroke. May init. You cannot read in the Bible nga nag-complain sila sa ilang paglakaw. Nga inita ni atong lakaw, uy, kapuya ni atong lakaw. Wala. Kasagaran nilang complain, pagkaon. Gutom. Uhaw. Pero ang journey, nga init, wala. Iyon ako, Lord, your presence is so special for the life of the Israelites people. That's why Moses realized, Lord, importante ang imong presensya alang kanamo. Habang mo for 40 years ka sa ilang paglakaw, landong, walay init. Nga naman, na ang presensya sa Ginoo. Kaingon siguro ko, wow, sa una, way sakyanan, walay train, walay eroplano, walay automatic na sakyanan. Baktas lang sila. Pero wala sila ka-encounter nga kung kita ka-encounter nga nagreklamo sila sa ilang paglakaw, gikapoy na miglakaw ani. Wala. Nga naman, the presence of God is there. And even their foot, yung mga sapatos yung dito, wala mga hilis. Ang ilang mga sandal. Hamak mo, the presence of God is working. Ingon ana ang presensya sa Ginoo. Mura silag naka-aircon. Landong man. Karon ba aircon, no? Walay init ba? Mureklamo ba ko ka kung inaana ang bugnaw ka? Ayaw, di ka reklamo. Lami, lami itulog. Lami kayo ang panahon. Basta ka na ipanganod gani, di ba? Pero kung ipanganod, inita po doy. Makareklamo yung ka. Sila, iwan ang Biblia, kung adlaw, mo pa ibabaw ang presensya sa Diyos, ang panganod. Mo pa ibabaw sa ilang tulda. That's why the Israelites people did not experience sa kainit. Landong permanente. Nga naman, na ang presensya sa Ginoo. Walang matingala ka nga si Moses, mamugos, mangyod siya. Nga Lord, ang imong presensya iuban. Kay kung dili ubanan sila sa Ginoo, siguro sa isa kasimana pa lang alakaw, daghan nang nangamatay sa ilaha. Daghan nang heat stroke. But because of the presence of God, is so special in their lives, no? Ang ilang panaw, mga kaigsunan, normal lang sa ilahang kinabuhi. Dili lang ka na, mga kaigsunan, patingon pag yun ang sumpay nini. Kay kung gabi, may kalayo diya sa panganod, aron makita kini sa tanang Israelinhon, sa tibuok nilang nga lakaw. Kuyaw. Kung buntag ang panganod, landong. Kung gabi ang panganod, kahayag. Hamak mo na. That speaks about the presence of God in their lives. Nga sa ilang kinabuhi, walay kangit-ngit ka ilang kilakwan. Nga naman, na ang presence ni Lord sa ilahang kinabuhi. And I tell you today, maybe ang atong kinabuhi, natay mga darkest side. Natay mga ngit-ngit nga kinabuhi sa atong kinabuhi, nga atong ginagian karon. Pastor, ngit-ngit kaya ako kinabuhi, pastor, ngit-ngit pa ni sa alkitran. But I tell you, when you bring that into the presence of God, naay kahayag kayo mo makita sa imong kinabuhi. You will see the light sa imong kinabuhi. Pastor, ngit-ngit kayong kaugmaon. Uncertain kay pastor. Pero sa dihang naa ang kahayag, na ang presensya sa Diyos, it will bring lights to them. Hamak mo ang mga Israelites people. Di na sila kinahanglan nga magsulo. Magpalit pa gas, magsindi pa, ana. Wala. Walay sukotiko sa una. Walay generator. Pero hayag ang ilang paminaw panahon sa gabi. Nga naman, the presence of God is working para sa ilaha. Kay nagauban ang presensya sa Diyos sa ilaha. Oh. Walang matinga dito nga, way matunok. Kita man nila, anay mga bangag-bangag na, way nangabulasot kay, kita kayo, hayag bisa gabi. Nga naman, naa ang presensya sa Diyos nga nakikuban. That is the special nga mahimo sa presensya sa Diyos. When we acknowledge the presence of God in our lives, nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, importante nga makita nato kung unsa ka importante ang presensya sa Dios sa ato ang kinabuhi.
And let's be intentional as we seek God's presence. Atong tinudon sa pagpangita ang presensya sa Dios. As Moses realized the importance of message to, Moses intentionally seek the presence of God. Tinud-anay ang pagpangita ni Moses sa presensya sa Dios. Nga naman, the presence of God is so special kung imo siyang tugutan nga mulihok sa imuhang kinabuhi. I tell you, siguro sa una makaingon ka, Pastor, di man kaya nako value ang presensya ni Lord. Pero sa dihang madunggan nimo nga mensahe, I tell you, you will give value to the presence of God. How special is the presence of God? Nga maog yoy sa tanang-tanan nga pwede hangyoon ni Moses. Ang presensya sa Ginoo, maog yoy gihangyo ni Moses nga Lord, ipauban sa amoa. Pwede man moingon si Moses nga Lord, paabta lang mi dito Lord, automatic Ginoo. Pwede ba Lord nga magpadala kag daghang mga kabayo nga sakyan namo para di mi kapuyon? Pero dili. Ang gipangayo ni Moses is ang presence ni Lord. Kay kaibalo si Moses nga kung na ang presence ni Lord, there are miracles, there are things that will happen that is impossible to be possible sa ilahang kinabuhi. Kabaw si Moses kung unsa ka milagroso ang presensya sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Now today, I want to give you 5 benefits. 5 lang. Taghan man pero 5 lang. No. 5 benefits of God's presence. Number 1, it will make you closer to God. Everybody say, closer to God. Kinsay gustong mahimong duol sa Ginoo? Gusto ka nga mahimong duol sa Ginoo? Paduol sa presensya. Lisod man na kayo, maingon ka nga, gusto ko mo paduol sa Ginoo, pero ang imuhang kinabuhi, duol sa yawa. Di gyud ka makaduol sa Ginoo. No, tanan nimong gihimo no dili pang Ginoo. Layo gyud ka sa presensya sa Dios. That's why the presence of God, it makes you closer to God. Sa diyang muduol ka sa presensya sa Dios, mahimo sa imuha nga mahimo kang duol sa presensya sa Ginoo. Gusto mo ta mahimong duol sa presensya sa Ginoo? Duol sa Ginoo? Amen. Iyon ang Exodus chapter 33 verse 9. Nya ambak na ita sa 11. Ingon din niyo, Exodus chapter 33 verse 9. Og samtang atua si Moses sa sulod, mupaubos ang panganod nga daw haligi diha sa pultahan sa tulda, samtang makigsulti ang Ginoo kang Moses. Mao aning panahon mga kaigsunan nga si Moses naghimo na siya og tulda tent nga tagbuanan sa presensya sa Ginoo. Musulod si Moses dito mga kaigsunan, unya mupaubos ang panganod sa Ginoo. Unsa kani ang panganod nagarepresentar sa presence ni Lord? No. Verse 11. Kung makigisulti na ang Ginoo kang Moses, mag-atubangay gayud sila sama sa managhigala nga nagsultihanay. Kagwapo ani Sa diyang si Moses naala siya sa presence ni Lord, ingon pa dito, mag-atubangay gayud sila sama sa managhigala nga nag-istoryahanay. Could you imagine unsa ka close kung mag-inistoryahanay mo nga nag-atubangay? Di ba duol yun kaayo na? Mao ni ang picture kung mag-istoryahanay na si Moses o ang Ginoo kung duol na siya sa presensya sa Ginoo ba? No? Every time that Moses will come to the presence of God, ingon pang Exodus, gidescribe niya nga mura silang nag-atubangay, wa magtalikod, wa magtakilid. Ana, no? Up face to face, atubang yun. Unya, sa ilang panag-istoryahanay, mura sila og managhigala. Every time we go, we seek the presence of God, we make ourselves available to see His presence. Imong gihatagan og panahon ang imong kinabuhi nga makig-atubang ka sa Ginoo. Every time you go to the presence of God, mauning oportunidad nga makikistorya ka naong ug naong sa Ginoo. Kuyaw ni. No? That's why in Hebrew word, the presence of God means, in Hebrew, the most common Hebrew term for presence is panim. Everybody say panim. No? Presence in Hebrew is word panim. Everybody say panim. Panimbahon. Hapit-hapit, no? Mauday nga, presence ni Lord, panimbahon. ako ra to. In every word, panim.
And it translated into an English translation, which is called face, dagway. When we say presence, dagway na siya. Munang every time di ay nga muduol ka sa Ginoo, niduol ka sa dagway sa Ginoo. Kagwapo na, no? Every time nga musimba ka, wala lang ka nakikatubang ang imong katapad, wala ka nakikatubang sa imong pastor kung dili, nakikatubang ka sa dagway sa Ginoo. Today, you are facing the presence of God. Nakikatubang na ita sa presensya sa Diyos. As we come into this church, we seek His presence. The presence means face. Nakikatubang ka sa presensya sa Ginoo. Anada imong dagway? Kapo na imong dagway? No? Oo. Nakikatubang ka sa presensya sa Ginoo. Maunang dagwayang, no? Smile daw, smile. Smile ang Ginoo. Smile, nakikatubang biya ka sa Ginoo karon, no? Ingon lang verse nga ato ang gibasa. Nakikatubang sa Ginoo, nag-atubangay sa Ginoo. When we come into the presence of God, nakikatubang ka sa dagway sa Ginoo. Wala ka nakikatubang sa mga pautim, sa ato mga leaders, sa ako magkita na ita. Pero the main here, presence, nga naakaroon nga nakikatubang alang ka nato, ang dagway sa Ginoo, mo'y atong gikaatubang karon. That's why it make closer to God. Every time nga muduol ta sa presensya sa Dios, nakig-atubang ta sa presensya sa Ginoo. Nakig-atubang ta sa dagway sa Ginoo. Ikaduha, it brings provision. Diya sa presensya sa Dios, ikaduha nga benepisyo, nagadala kini og provision. Mao na nga si Moses, iya yung ipangusgan, Lord, upanig yun mi sa imong presensya. Kay kahibalo si Moses, nga kung na ang presensya sa Ginoo, na ang provision. Kisay na idag pakinahanglan, tasang kamot. Bayronon. Mga utang. Ang uban, wala na naog-naog. Saka lang, komplito. Praise the Lord. Pero I tell you, nga sa imong mga pagkinahanglan, when you come into the presence of God, there is provision. Na ay provision. Kini dili man himo-himo ning atong wali karon. This is historical. This is tested. This is real nga nahitabo mga kaigsuonan sa journey sa mga Israelites people. The Bible says that He is the God who is the same yesterday, today, and forever. Kung nahimo sa Ginoo sa una, mahimo niya karon o mahimo niya sa umaabot. That's why if God provided their needs, sa diyan nakikatubang sila sa presensya sa Diyos, karon, kung may atubang ka sa presensya sa Diyos, it will bring provision sa imong kinabuhi. Ingon ang Exodus chapter 16 verse 4. Unya miingon ang Ginoo kang Moses, paminaw, magpaulan ako og pan gikan sa langit alang kaninyo. Kada adlaw magkuha ang mga Israelinhon og pan nga igo lang ni anang adlawa. Ni anang paagiha, sulayan ko sila og tan-awon ko kung tumanon ba nila ang akong mga sugo. Kining panahon na mga kaigsuonan, mo na ning mga panahon nga miabot ang shortage sa ilahang kinabuhi. Kulang na magipanggutom na sila, no? Nagbagulbul na sila nga gusto mi mukaon. Mo nang ingon ang Ginoo kang Moses, ingna ang mga tao nga ugma magpaulad ako og pan. Kuyaw kay presensya sa Ginoo. Dili lang kahatagan, unsa daw? Paulanan pa ka. Unsa man ang ulan, sobra-sobra na gyud na mga kaigsuonan. Amak mo, ha? Dili lang ginagmay, kun dili ulan na gyud ang ipadala sa Ginoo. Padadaan ta mo ulan ug pan. Kay nagkinahanglan mo og pan, padalaan ta mo og ulan ug pan. Kada adlaw, hamak mo 40 days kada adlaw ang provision sa Ginoo nakig-uban sa ilaha. Pili na Biblia. Kining tanan akong gihimo kay sulayan ko sila kung mutuman ba sila sa ako ang sugo. Sometimes the provision of God in our lives, it is a test also in our lives. Usahay ang provision sa Ginoo, kanang pagtagbo sa Ginoo sa ato mga pagampo. Usahay testing punda sa atoa. Kay usahay kung moabot na ang tubag sa ato mga pagampo. Mao la po hinungdan nga mapalayo tas Ginoo. Ina yung katapad. Tama ba? Tama ba si pastor?
Mao nang bantayan nato. Kasi pag moabot ang atong mga tubag, imbis ka magpalayo ta, muduol hinuon ta sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Mao lang ingon si Moses sa mga tao, ingon ang Ginoo nga ugma magpaulan siya og pan adlaw-adlaw. Everybody say adlaw-adlaw. Oh. In verse 9, ingon siya sa verse 9. Miingon dayon si Moses kang Aaron. Kaya na may tugon ng Ginoo nga paulanon niya kining pan. Pero ingon ng Ginoo, usa ko mo paulan og pan, mauni ang himuan ninyo, Aaron, ug ingna ang mga katilingban. Mao na ni. Mao ning tugon sa Ginoo in verse 9. Miingon dayon si Moses kang Aaron, ingna ang tibuok nga katilingban sa Israel, nga muduol sila sa presensya sa Ginoo. Naay pagkinahanglan ang mga Israelites people? Wala. Naa. Naay pagkinahanglan? Wala. Naa. Pero unsay tugon sa Ginoo sa ilaha? Unsa? Muduol sa presensya. Kuyaw, no? Naay pagkinahanglan. Pero ang unang tugon sa Ginoo sa ilaha, muduol sa presensya sa Ginoo. Pinakulod, kuyawag yun sa imong presensya. Uy. That's why the presence of God, it will bring provision. Nga usab moabot ang panalangin sa Dios, nauna na maglihok sa presensya sa Ginoo. Musa ingon ang verse 9, ingna ang mga tao, Aaron, ang tibuok katilingban sa Israel, nga muduol sila sa presensya sa Ginoo, kay nadungog niya ang ilang mga pagpagulbol. Nagpagulbol man ni sila, wala pagkaon. Ang nakanindot mao ni ang verse 10. Samtang nagsulti si Aaron sa tibuok katilingban sa Israel, mitanaw sila sa kamingawan, ug sa kalit lang nakita nila ang gamhanang presensya sa Ginoo diha sa panganod. Kuyaw, nga sa diyang nag-ingon si Aaron, ay dool mo sa presensya sa Dios. Sa ilang pagdool sa presensya sa Dios, kalit lang sa ilang paglingi sa kamingawan. Ano sa man kamingawan? Deserto, no? Ilang nakita ang panganod nga nagasimbolo sa presensya sa Ginoo. Wala sila kay bawo unsay daha ato. Ila lang nakita ang presensya sa Dios. Basta lang kay niduol sila sa presensya sa Dios. Ang Dios naghimong milagro. Nagpakita ang Dios og iyang presensya dito sa kamingawan sa usa ka dako nga panganod. Ingon dayon ang verse 11. Miingon ang Ginoo kang Moses, nadungog ko ang mga pagpagulbol sa mga Israelinhon. Ingna sila nga sa gabi mukaon sila og karne og sa buntag makapagusto sila kaon og pan. Kuyaw, no? Paghuman nila og duol sa presensya sa Dios, mingliog ang presensya sa Dios dito sa kamingawan. Naidako kayong panganod. Nya nagdeklara ang Ginoo nga pagkagabi mukaon sila og karne kada gabi. Ingnan ko kada gabi. Pagkabuntag makapagusto. Ingnan siya, makapagusto. Kuyaw. Kadto di ay panganod mga kaigsunan nga ilang nakita sa kilid nga nagasimbolo sa presensya sa Dios. Nagdala og quail. Kasabot mo quail? Buntog. Atong mga langgam, mga daghan kaayo. Ngaming dagsa sa 600,000 ka mga tao. Mula ingon ang Ginoo pagkagabi, makakaon mo og karne. Unlimited. Yawa, no? Mura og mang inasal ba? Grabe. Nako, tungod sa presensya sa Ginoo. Kung wala ang presensya sa Ginoo, asa man sila mangitag karne? Habang mo 600 ka buok. Kalang 600 ka buok imong pakauno na, grabe na nga karne, pila ka baka lang imong ihawon. Biya kada adlaw, kada gabi, pakauno, no? Ingna sila nga sa gabi mukaon sila og karne. Hamak mo. Kung ilang saligan lang ang ilahang hayop, kung ilang saligan ang ilang mga gidala, 5 pa lang kaadlaw, hurot na tong ilang mga hayop ug ihaw, kung ilang i-sustain sa ilang pagkaon. But because of the presence of God, the Lord sustained their needs. That is the importance of the presence of God. Nga na-realize ni Moses kung unsa ka-importante, it will sustain their needs. Abi nimo ang presence ni Lord,
magalihok sa atong pamilya, magalihok sa imong kinabuhi, it will sustain all your needs. Isustinar ka sa Ginoo. Abisan unsa kalisod ang sitwasyon, unsa kapait ang sitwasyon, kung naa ang presensya sa Ginoo, it will sustain. The Lord will provide all your needs. Amag mo ang karne. Naku Lord, kung ang ilang hayop ang ilang gisaligan, wala. Mga matay sila, isa kasimana pa lang, mga matay na ni sila. Dili lang ang karne, apaningon ng Ginoo, pagkabuntag, inigmata nila, pagkawala sa yamong o sa panganon, mga wala, naay magpabilin nga puti, sayuta nga mapilit. Nga puti kaayo. Unsa to? Mauto ang mana, mauto ang tinapay nga giingon sa Biblia, nga ilang kaunon, makapaggusto sila kaon sa tinapay, adlaw-adlaw. Take note, for 40 years, the Lord provides all their needs. Unsay gisaligan ni Moses? Iyang abilidad, iyang trabaho, iyang skills? No! The presence of God, mao'y gisaligan ni Moses. Usahay sa atong kinabuhi mga kaigsunan, nganong stressful kaayo ta, nganong kapoy kaayo ta, because we are dependent so much on our job, on our ability, on our business, in our family. Nagsaligta ang mga butanga, and we forget to depend on the presence of God. Nakalimot ta sa pagdepende sa presensya sa Diyos. Today, this message will enlighten our thoughts and our hearts that in everything, we should depend first in the presence of God. Nga dapat sa atong kinabuhi, nagadepende ta kanunay sa presensya sa Ginoo. Sabi nimo karon, ang pandemic karon, it makes us realize that we cannot count on our job. We cannot count on our business. We cannot count on our ability. Kini nga pandemic karon gitudluan ta sa Ginoo. Nga di ta makasalig sa atong negosyo, sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa atong abilidad. Ano man, pag pandemic, shutdown tanan. No? Ang uban, nagsalig tanan sa ayuda. That's why, ang gitudlo sa Ginoo sa ato that we can depend in the presence of God. Because in the presence of God, there is a lot of miracles happen in our lives. Hamak mo. Ang kamingawan, nagdala og mga langgam, padung sa ilaha. Nga ang 600 ka mga tao, yung dito sa diyang gisurvey sila, 600 nga nag-edad og 20 pataas. Almost 600,000 sila ang nag-edad og 20 pataas. Wa pa'y apil ang 19 paubos. Unsa sila kadaghan? Unya, pakaunon og karne. But because the presence of God is there, it provides all their needs. Munang kita natin mga pagkinahanglan. Ayaw ka stress ka, anak. Ayaw palabi. Sultihan ta ka. Duol sa presensya sa Ginoo. Ngano man, diha sa presensya sa Dios, makadepende ta kaniya, makasalig ta kaniya, nga naay himuon ng Dios sa ato ang kinabuhi. That's why Moses realized, Lord, kung di ka mo uban sa mo, ayaw na lang. Kay lisod kayo ang among kinabuhi, kung di minimo ubanan, kung wala ang imong presensya. Pero kung Lord, kung imong presensya na, mulakaw mi, Ginoo. And it was been tested in this situation. Natistingan diri. Tama ba? Minimo kung wala ning presence ni Lord, asa masalamang itag pagkaon nga tinapay. No? Kanang 600 pagkaono nimo tinapay, no? Nya, wala ba yay galingan sa una? Walay tigmasa kanang walay ruler sa una nga magmasa ka, wala. Oh. Dili sila kalakaw, magsige lang pananom para ilang kaunon. Pero nganong nakalakaw sila? Because the presence of God provided all their needs. Na kay mga bayronon nga di na nimo kaya. Sige paningil. Ngunang usahay, stressful na kayo ka. Usahay, hadlok na ka mugunit sa imong cellphone, kay taod-taod lang, na munawag, na mo text, maningil. Na usahay, di na ka magpuyo sa imong balay, dito na lang ka sa imong anak, kay naisig adto sa imong balay. I tell you, if you want to have peace, and the Lord will provide all your needs, dad-ana kanunay sa presensya sa Ginoo. Ingna kog bakakon, kung dili masulbad ang imong problema. Nga naman, it was been tested in the life of Moses. How serious is the problem of Moses when he bring the people to the land of promised land. But when the presence of God is there, okay ra kaayo sa kinabuhi ni Moses. Ikatulo, the presence of God, it will give you rest. Everybody say rest. Dili ni rest in peace, ha? Kasi baka ingon mo nga, mamatay, magyutahan ni Dainom. Mao ni wala ni pastor. Dili ni mao. Rest means kapahulayan. Makarelax ka ba?
No. Now, the Bible says in Exodus chapter 33 verse 14, the Bible says, the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. I will give you rest. Take note. Unsa kada akong problema ni Moses sa 600 kanya galon? Problemado kayo. Muna giingon ako, lahi-lahi kinaiyahan. Kita magani sa atong balay. Duhara ng atong anak, lahi-lahi kinaiyahan. Maproblema pa mga ita, ma-stress pa ta, maglagot pa ta. No? But Moses, bring the people, manage the people for almost 600,000. Pero naay kapahulayan si Moses. Mauna ang kalahian kung naang presensya sa Dios. Lahi ang atong kinabuhi ba? Naghatag mga problema, no? Naghatag mga kawaladon. Pero makita gyapon nimo nga malipayon. Everything is well. Gihanay sa Ginoo. Everything will be fine for you. Ang tanan mahimo rang hapsay sa imuhang kinabuhi. Kung naang presence ni Lord, naay kapahulayan sa ato ang kinabuhi. Siguro makaingon ka, Lord, Pastor, gikapoy na ko sa akong pamilya. Gikapoy na ko sa akong bana. Gikapoy na ko sa akong anak. Labaw, gikapoy na ko sa akong trabaho, Pastor. Gikapoy na ko sa akong negosyo. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi, Pastor. Unsaon na nako ni? I tell you, bring it to the presence of God. Dahil anak sa presensya sa Diyos. Amin mo, si Moses, every time nga, murag stressful siya, muduol siya sa presensya sa Ginoo. Makikistorya siya atubang naong nga taong sa Ginoo. Paggawas ni Moses, ma-refresh na po si Moses. Sige, maglakaw na po ta. Iunaanin na po na katong himuon. Nga naman, naa ang presensya sa Diyos nga nakadalag kapahulayan sa iyahang kinabuhi. That's why mo na Biblia, duol kamong gikapuyan o gibugatan, kay hatagan ko kamog kapahulayan. Hallelujah! No? Diya sa presensya sa Diyos, naay kapahulayan. Everything will be fine for you. Siguro imong pamilya, gubot kayo, gubot pas lukot, imong kinabuhi, gubot yun. Di yun masabtan. Gubot pa, Pastor, sa kulot na ako nga buhok. Perting gubuta yun, Pastor. Pero gusto ka nga mahimong, everything will be fine. Bring it in the presence of God. Seryosuha ragod ang presensya sa Ginoo. Di ba makaingon ka nga, Lord, lami agid ay sa imong presensya. Lami dili mo hawa sa imong presensya. Lami kanunay naa sa imong presensya. Nganuman, it will give you rest. Ikaw-pat, the presence of God will give you joy. Ikaw-pat nga benepisyo mga kaigsuunan, sa diyang na-presensya sa Diyos, maghatag kanimo og kalipay. Everybody say, kalipay. Manang si David mga kaigsuunan, as what David said in the book of Psalm 16 verse 11, the Bible says, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Hallelujah. Ingon si Moses, pisan pa sa kinabuhi ni Moses, dagan siyang kalaban, daghang nasuko sa kinabuhi ni Moses. Sa kinabuhi ni David. But David said, Lord, in your presence, there is fullness of joy. Kisa din nga, murag na siya malipay. Ay lang itaas ang imong kamot. Kanang perminti na lang ka magulanon. Perminti na lang ka sad. No? Perminti na lang ka worry. No? Pangutanon ka, kumusta ka, Brad? Lagi. Way kalipay. No? Abi nimo nga nang wa ka nalipay, kulang lang ka sa presensya sa Ginoo. Inay mo katapad, kulang lang ka sa presensya. Oh. Because the Bible says, in your presence, there is fullness of joy. Gusto kang tinuod nga kalipay, naa sa presensya sa Dios. Bantayi ra gud every time that you will seek God in His presence kanang magtinud-anay gani nga pagsimba. Kanang di lang atik-atik nga simba ba kanang tinud-anay gyud ba? Ay worship gyud ka no, di ka magsipag lang yan. Unsa naman ni sila? Hindi ka magsigig dula da, mag-cellphone, nagsimba lay ka pero nag-FB mabug ka. Ano? Pero kalau tinud-anay ba, di ba? Inigawas nimo makita nimo nga murag naigaan sa imong kasing-kasing. Nganuman, ang presensya sa Dios nagadala og kalipay. Walang naikanta ka na kaingon, sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko, ihalad kanimo. Nga naman, in the presence of God, there is fullness of joy. I tell you, lahi ang kalipay nga naa sa Ginoo. Kanang mamatay gani, kanang mamatyan, lisod kayo ni mo nahatagan og comfort. No? Ako kasi natin, may sadyang namatay ako mama, grabe kaguol. Murag way kalipay nga imong makita. No? Mutanaw mi, sa iyang sakyanan. Muhilak man hinuon mi. Mutanaw mi sa iyang kwarto, muhilak, mutanaw mi sa iyang balay. Mis nga malipay mi, kay nana siya gibilin.
malipay mi kay ay nagibilin pero mag-goal wa man di makahatag og kalipay mosamot pa ang ka-goal makahilak pa yun ang samot. Pero when we come to the presence of God, abi nimo ang ka-goal mawala. Munang every time nga na mamatay, wala gyud tay laing ikadasig. Asa naa sa presensya sa Ginoo. Because the presence of God, there is fullness of joy. Anang imong kinabuhi nga haw-ang kayo murag walay kalipay, nagapangita ka sa tinuod nga kalipay, naara na makita sa presensya sa Ginoo. You realize nga naa kang tanan, naa kay sakyanan, naa kay balay, naa kay yuta, naa kay bana, naa kay asawa, naa kay manakahumana. Pero you will feel uncertain. Kung kulang mong gyapon ko nalipay sa akong kinabuhi. Abi nimo ang kulang ana, presence ni Lord. Inay mo katapad, presence ni Lord. Maunay kulang. Because the presence of God, it brings fullness of joy. Ikalima, the last one. The presence of God, it will take you away from sin. Ang presensya sa Ginoo nagapalayo kanimo sa pagpakasala. Okay ba? Unsa daw ang presensya sa Ginoo nagapalayo sa imuha sa pagpakasala. Now, sa atong kinabuhi, usay natay mga sala nga unconfessed. Wala to na confess ba? Kanang kita ra gani og ang Ginoo ang nakahibalo. Imong asawa, imong bana, wala. Ikaw ra gyud ang Ginoo nga nakabalo nga. Nakay ginahimo nga kabalo ka nga. Wa gyud malipay ang Ginoo niini. Pero magbalik-balik gyapon nimo ginahimo ba? I tell you, kung gusto ka nga mawala na, dala kanunay ang imong kaugalingon sa presensya sa Dios. Because the presence of God will take you away from sin. Ingon ang Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. The Bible says, busa miingon si Moses sa mga tao, ayaw ka mong kahadlok, kay mianhi din niya ang Dios sa pagpakita sa iyang gahom kaninyo. Aron magbaton kamo, og kahadlok kaniya, og dili magpakasala. Ingon si Moses, na ang presensya sa Dios, ayaw mong kahadlok. Kaya ang presensya sa Dios, na adinhi, aron nga mahadlok kamo kaniya, aron nga dili kamo magpakasala. Unsa ang purpose kanong na ang presensya sa Dios, aron mahadlok ta, o aron nga dili ta magpakasala. Kini nga situation mga kaigsuonan, this is the second time nga si Moses mingsaka sa Mount Sinai. Because the first situation nga si Moses mingsaka sa Mount Sinai mga kaigsuonan, ingon pa ang Biblia sa Exodus chapter 32, verse 1, ingon dito, sa dihang na matikdan sa mga tao, nga dugay nakalugsong si Moses, gikan sa bukid, miduol sila kang Aaron, ug miingon, dali, himoi kami og Dios, nga mangulo kanamo, kay wala na kita masayod kung unsa nay nahitabo ni adtong Moses, nga nagapagawas kanato, gikan sa Ehipto. Mao ning nahitabo didto sa ilalom, kay si Moses ning saka didto sa bukid. Pag-abot sa verse 37, sa diyang si Moses o ang Ginoo nag-istoryahanay na, ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, pagdali og lugsong, kay ang imong katawhan, nga gipagawas mo gikan sa Ehipto, nagahimog kadautan. Abi nimo, in the second time around, wala na sila gibilin sa Ginoo. Gipasaka na po sila sa Ginoo. Katong wala ginako tong last Sunday, nakisang na last Sunday. Nga, ingon ang Ginoo, Moses, saka ka sa Mount Sinai. Pagkahuman ang mga tao, ayaw sila ibilin. Ipasaka na po sila sa Mount Sinai. Kay katong una nga gibilin sila sa Ginoo, wala sila gipasaka, nagpakasala sila. Ano yung story? You get my point? Sa una gipabilin sila sa Ginoo, wala sila gipasaka sa presensya sa Ginoo. Unsay nahitabo? Nagpakasala sila. Naghimo silang mga Diyos-Diyos. Busa in the second time around, ingon ng Diyos, Moses, ang mga tao, ayaw na sila ibilin. Pasakaan na po sila sa presensya sa Diyos. Kay kahibaw ang Ginoo, nga kung ang tao malayo sa presensya sa Ginoo, dali gyud siyang magpakasala. Tama? Muna kung ikaw, gusto ka nga magpabilin nga putli at tubangan sa Ginoo, paduol kanunay sa presensya sa Diyos. Abi nimo ang Kristohanon nga magpaduol sa Ginoo, layo sa kasalanan. Pero ang Kristohanon nga magpalayo sa presensya sa Dios, duol sa tentasyon.
ang imong kinabuhi paglayo gani ka sa presensya sa Ginoo, duol kaayo ka sa tentasyon. Mao ni nahitabo sa mga Israelites people. Kay wa sila musaka sa presensya sa Dios, nagpalayo sila. Natintal sila sa paghimo og mga Dios-Dios. Munang alang sa mga magtiayon, gusto ka nga ang inyong marriage lig-on kanunay. Labi na sa mga lagyo, no? Mga abroad ang inyong mga lagyo og trabaho, ang inyong mga bana, ang inyong mga asawa. Ang sikreto para layo sa kasalanan, paduol sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord. Inay makatapad, padaol sa presensya sa Dios. Muna, I tell you, ayaw yun palayo sa presensya sa Ginoo. Kay kung mulayo ka sa presensya sa Ginoo, lagbit, duol ang tentasyon para kanimo. Every time nga mo duol ka sa presensya sa Ginoo, magpalayo ka sa kasalanan. Pero every time nga mo paduol ka sa kasalanan, nagpalayo ka sa presensya sa Ginoo. That's why gusto sa Dios nga kanunay kang makiguban sa iyang presensya. Gusto sa Dios nga kanunay kang makigatubang alang kaniya. Nga naman, gusto sa Dios nga ang imong kinabuhi malikay sa mga kasalanan. Manaingon si Moses, mianhi ang Dios aron kamo magbaton og kahadlok og aron kamo dili magpakasala. Gusto ba ka nga ang imong kinabuhi layo sa kasalanan? Paduol sa presensya sa Ginoo. Gusto ba ka nga ma-provide sa Ginoo ang imong mga pagkinahanglan? Paduol sa presensya sa Ginoo. Gusto ba ka mahimong duol sa presensya sa Ginoo? Paduol sa presensya sa Ginoo. Gusto ba ka kapahulayan? Gikapoy na ba ka sa imong kinabuhi? Paduol sa presensya sa Dios. Gusto ba ka kalipay? Malipayo kinabuhi, bisag way kwarta, bisag tama-tama lang ang sweldo, no? Bisag wa pa moabot ang balay, ang sakyanan, bisag wa pay klaro nga income. Pero gusto ko Lord magmalipayon. Paduol sa presensya sa Ginoo. So, matingala ka ni mga Kristohanon. Na football, manis trabaho. Wa namin ni trabaho. Pero malipayon lang gyapon ba? No? Ang uban, naghikog na. Ang uban, stress na kayo. Di na mo maistorya. Pero kini lagi malipayon. No? Kini bag-ura gibulagan. Pero malipayon gyapon pastor. Ano man, na ang presence ni Lord. No? Managing ko nila, pugi daw, pugi. Sumanang pugi. Presence of God inside. Oh, kuya kayo. Pugi daw, presence of God inside. Munang, si Moses, iya yung ipangusgan, nga Lord, hindi man lang kamuuban sa ako ang imong presensya, ayaw na lang ko tuguti ug lakaw. Abi nimo, the Lord want to speak to us today. Kung pwede, dili ta mo himog desisyon nga wala ang presensya sa Ginoo. Di ta mo himog lakang nga wala ang presensya sa Ginoo. Di ta maghimog desisyon. Di ta maghimog plano nga wala ang presensya sa Dios. God wants you to acknowledge His presence because His presence is so powerful and full of miracles in our life. Usay, di na ito masabtan ang kapanglihok sa Ginoo. Naipagkinahanglan, pero ang gipauna sa Ginoo, presence ni Lord. Kung taog naipagkinahanglan, maingon ang Ginoo, oy, igna sila nga mananom, igna sila nga inaning buhaton, kay para di mo magutman. Pero lahi, yung mga Ginoo, paduula sila sa presensya sa Diyos. Manang usahay ang kalibutan, dili sila kasabot sa pamaagi sa Ginoo. Nganuman, lahi o pamaagi ang Ginoo. Because He is the God of the impossibilities. Diyos siya sa mga imposible. Busangin mong kinabuhi karon. I want you to know nga wala tay lagi kinahanglan kanang presensya sa Ginoo.